Kumusta po kayo, mga Kahawa Talks? It's been a long time na hindi tayo nagkakapagkwentuhan. Medyo naging busy at parang naging iba ang focus natin, kaya medyo ngayon lang ulit makakapag-upload ng videos with regard to HOA. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sino ba ang may kasalanan kung ang eleksyon ng asosasyon ay nag-failure? Is it the homeowners, the members, or the ELECOM? Sa tingin nyo ho, sino ho ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng failure of election? Okay? It was just this year, nagkaroon kami ng election dito sa aming HOA. I think it was last April. And after so many things, after so hard work that the ELECOM did, no, ay talagang kinulang pa rin ang number of voters. So walang choice si ELECOM kundi i-declare ang election na failure. So sa tingin niyo ho ba ay kasalanan po ng ELECOM na ma-declare na ang nakalipas na election ay failure? Okay, it's a case-to-case basis. Well, with regard to legalities kasi, as per the old Magna Carta of Homeowners Association and the new Magna Carta, ay may mga paraan kasi. Kung ito sa bagong Magna Carta natin, issued and released last year 2024, pero doon sa sinundan niyang Magna Carta, which I think it was issued last the year 2021, ay ang master list ay magbe-based sa na-provide ng incumbent BOD. So ibig sabihin, ang qualified voters ay base doon sa master list na ipoprovide ng BOD. So ibig sabihin yan ay dapat maka 50% plus 1 ang mga botante. Okay? So in our case, last April this year 2025, nagkaroon po ng election pero hindi po inabot sa 50% plus 1. So walang choice si ELECOM kundi i-declare na ito ay failure. So masasabi ko na ang ELECOM ay walang kasalanan dahil after all the things that they did, after all the efforts, okay, still ay kinulang pa rin ang So anong naging problema? So ibig sabihin yan, kinulang ang participation, kinulang ang involvement, kinulang ang engagement ng mga homeowner members, okay, or association members. So ibig sabihin yan, may mga members talaga na walang pakialam, okay. We were visited by the higher federation of the of course lahat naman ng mga cities and municipalities ng kahit man saan tayo, saang region or saang lugar, no, pag may mga subdivisions ay may mga higher association, which is what we call the Federation of Homeowners in one certain municipality or a city. So we were supervised, and ang sabi ay bakit daw hindi na-implement ang MER receipt. So since bago pa lang na i-release o nailalabas yung bagong Magna Carta, the year 2024, ay hindi agad ito na-implement. So nagbase pa rin ang ELECOM doon sa dating Magna Carta
which is allowed din naman, inallowed ng federation na gamitin yung yung old style. So, andyan na eh. So talagang wala nang urungan. So after all the things, so ang election ay supposedly matatapos ng ng 3 PM, but then since para maiwasan yung failure of election, ang suggestion ng federation ay mag-extend kayo, magpaikot kayo ng mga watchers ninyo at mag-announce na i-encourage lahat ng mga homeowners, lalo na mga hindi pa nakakaboto, na lumabas ang bahay at bumoto. So it was Sunday at talagang we expected, or the members of the association are expected to be at home and para magkaroon sila ng time na bumoto, kaya ito ay ginawang Sunday. So ayun na nga, so we've hit the 3 PM and yet more than 100 pa rin ang kulang doon sa 50% plus 1. So ang ginawa ni Elecom, so as per advice to Federation, ay nag-utos ng mga watchers para mag-ikot at mag-announce para i-convince itong mga hindi pa nakakaboto para maiwasan ang failure of election. So it was how many times na nagpaikot para lang maabot yung 50% plus 1, and yet hindi pa rin ito naabot. So nag-decide ang Elecom kasi it was already 7 PM, kaya hindi naman po pwedeng mag-overnight sila para lang makonvince yung mga So ibig sabihin yan, nagbigay sila ng enough time para makonvince, para maabot sana yung 50% plus 1, and yet hindi pa rin siya na-achieve. So ibig sabihin yan, dahil 7 PM na and siyempre lahat ay pagod na, lalo na yung Elecom ay siyempre nag-decide na as per consultation sa mga watchers, and the watchers agreed. Siyempre ang watchers ay represented ng mga candidates yan, so sila yung naandyan para bantayan ng boto ng kanilang mga kandidato. So it was agreed, and ayun na nga, so inayos ng Elecom yung pagbibilang ng boto. So nagkaroon muna ng mga around 30 minutes break, and then inumpisan ng bilangin ang boto. Although everybody is aware na failure of election na kasi hindi nga naka 50% plus 1. Now the question is, bakit kinakailangan pang bilangin? Bakit kinakailangan pang bilangin ang boto o ang balota? Where in fact, alam na natin na failure of election na. Okay? Siguro, para na rin sa kaalaman ng lahat ng mga HOA or lahat ng mga association members sa lahat ng mga HOA, no? Kahit alam na natin na ito ay failure of election, kailangan pa rin nating bilangin. Why? Kasi may mga report na kinakailang isubmit si Elecom. So nandoon sa election report and minutes of the election kung ilan yung boto na nakuha ng bawat kandidato. Okay? So huwag sana questionin, kasi may mga nang-question na ang balota daw ay bakit kinakailangan pang bilangin, kasi alam naman na natin lahat na failure of election na. So kinakailangan pa rin bilangin, just like what I've said, kasi may mga election reports or minutes of the meeting na kinakailangang lagyan ng data para may submit sa DSUD. Okay? So kinakailangan pa rin bilangin ang boto ng bawat kandidato para mailagay doon sa report o sa form na kinakailangang sulatan ng Elecom. Okay?
para makumpleto ang report, so kinakailangang magkaroon ng narrative. Okay? Magkaroon ng narrative ang ELICOM ikukwento kung bakit ano ba yung mga naging factors kung bakit siya ay naging failure of election. So ito yung isa sa mga bagay-bagay na hindi maintindihan ng mga homeowners o ng mga, especially mga members, na bakit kinakailangan para bilangin ang boto, where in fact it's already failure of election. So yun siya sa mga sinisilip ng mga karaniwang mga members ng asosasyon. Okay? So just like what I've said, kailangang bilangin, kailangang i-rank ang mga kandidato kung ilan yung mga nakuha nilang boto. Okay? Kasi yan ang mga kailangang report na data para ma-submit ang report na iyan sa DSUD. Okay? So, hindi po kasalanan ng ELICOM kung bakit nagkakaroon ng failure of election. Hanggat ginawa ni ELICOM na mag-disseminate ng notice of election, okay, i-inform ang lahat ng mga homeowner members na may election sa ganitong oras, sa ganitong araw, sa ganitong petsa, ay hindi po kasalanan ng ELICOM kung bakit nagkakaroon ng failure of election. Okay? So, sa mga hindi nakakaintindi, sana unawain po natin na ang ELICOM ay nagpagod na. Ginawa na po nila lahat ang kanilang makakaya para ma-implement yung tamang proseso, okay, ng eleksyon sa ating mga asosasyon. Okay, wag na po nating tirahin, wag na po nating pagalitan kasi ang trabaho ng ELICOM ay voluntary lang po. Wala po sila karaniwang sweldo diyan. Kasi lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang ng mga homeowners association, no? Wala pong sweldo yan. Kaya wag na po tayong dumagdag sa pasanin o sa problema na kinakaharap ng ELICOM. Kasi hanggat nasa tama sila ay yun lang din ang kanilang ipapatupad. Okay? So, the failure of election is not the fault of the ELICOM. Okay, para malaman natin kung paano maiiwasan ang failure of election, ang tabayanan niyo po ang aking susunod na HOA Talks video. Maraming salamat po and thank you for watching and thank you for subscribing. Muli, ako po si Sir Ribota, Sir Vicente Ribota, isa pong teacher. Disclaimer lang po, ako po ay nagpapahayag po ng aking mga pagkakaintindi o ang aking knowledge about sa proseso ng mga whereabouts o mga ginagawa natin sa ating homeowners association. So hindi po ako attorney sa lagi gaya ng sinasabi ng ilan na kapag naghumihingi ng mga advices sa nagko-comment doon sa ating chat box ay hindi po ako attorney. Ako lang po ay nagsishare lang po ng aking kaalaman with regard to HOA. So maraming salamat po ulit at mabuhay tayong lahat. Salamat po.